Bago pa man planuhin ang pagyaman, siguraduhin na meron kang financial plan. Magarbong bahay, magarang kotse, limpak-limpak na ipon at iba pa ay ilan lang sa mga pangarap natin sa buhay. At ang pangarap na ito ay posible kung pagsisikapan at pagpaplanuhan. We should start somewhere. Gumawa ng sarili mong financial plan. May 5 steps na dapat sundin sa paggawa ng financial plan. Una, financial starting point. Sa bawat pagpaplano, mahalagang malaman natin kung saan tayo nagsisimula. Ito ay maituturing na pagsusuri o diagnostic sa personal finance level ng isang tao. Kailangan malaman ng isang tao ang kanyang financial life stage upang matukoy kung ano-ano pa ang mga dapat paghandaan upang maabot ang financial freedom. Para malaman ang financial life stage, kailangan nating isulat ang mga kita o income at gastos o expenses natin. Sa money in, money out form na mo ilalagay ang iyong kita at gastos para matukoy nito ang iyong financial life stage. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth naman o SALN form, malalaman mo kung sapat ba ang iyong net worth base sa iyong edad. Kalawa, set financial goals and priorities. Ang pangalawang hakbang sa paggawa ng personal financial plan ay ang pagtukoy ng mga financial goals at pagsasaayos ng mga ito ayon sa kanilang kahalagahan o prioridad. Ang problema sa karamihan ay masyado tayong maraming financial goals, kaya nawawalan tayo ng focus. Maganda kung ang gagawing financial plan ay may 2 hanggang 3 financial goals lamang. Ano ang nagpapaligaya sa iyo? Ito ang tanong na dapat mong sagutin kung ikaw ay gumagawa ng financial goals. Dahil iba-iba tayo ng kaligayahan, iba-iba ang lalabas na financial goals. Sa aking pananaliksik, ito ang 3 karaniwang financial goals. Matiwasay na retirement, magkaroon ng bahay, at mapagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Huwag kakalimutang lagyan ng purpose ang iyong financial goals upang magsilbi itong inspirasyon. Step 3. Decide on a time frame and budget. Kapag napagdesisyonan na ang financial goals at naisaayos na ito ayon sa kanilang prioridad, ang susunod na gagawin ay lalagyan ng budget at time frame ang bawat financial goal. Ang budget sa financial goal ay ang kaakibat na gastos upang matustusan ang financial goal. Halimbawa sa financial goal na magkaroon ng matiwasay na retirement, ang mga sumusunod ay kailangang lagyan ng budget upang matupad ito. Budget sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, tubig, kuryente, at budget sa bakasyon 2 beses isang taon. Ang gastos ay nagpapakita ng ating napiling pamumuhay o lifestyle dahil bawat kilos ngayon ay may kaakibat na gastusin. Ang mas simpleng pamumuhay ay nangangailangan lang ng mas maliit na gastos. Kaya kung mas maliit din ang kinakailangang paghandaang budget para dito. Susumahin ang mga gastos upang magkaroon ng budget sa bawat natukoy na financial goal. Pagkatapos nito ay susuriin kung kailan maaaring matupad ang financial goal. Ang tawag dito ay time frame. Fourth step, match financial goals with source of income. Matapos magkaroon ng budget, kinakailangan na itong hanapan ng mapagkukunang kita o source of income. Mayroon tayong 3 klase ng source of income. Ito ay ang trabaho o employment, negosyo, at investments. Halimbawa, sa retirement financial goal na 50,000 pesos monthly, maaaring kuhanin ang 15,000 pesos sa SSS at 35,000 pesos sa rental property income. Mahalaga na matutong mag-invest ng maaga dahil ito ang isa sa epektibong paraan na magkaroon ng karagdagang kita. Ganon din sa pagnenegosyo. Ang pinakamaigi ay maglaan ng bahagi ng sweldo sa pagtatrabaho para sa pag-invest o kaya naman ay sa negosyo. Ika-5 hakbang, implementing and monitoring your progress. Para makamit ang retirement financial goal,
kinakailangang magtrabaho o magnegosyo para may mahuhulog sa SSS at magpatayo ng apartment para naman magkaroon ng rental income. Dahil sa mga ito, kinakailangang gumawa ng action guide kung papaanong magkaroon ng kapital sa pagpapatayo ng apartment at malaki ang gagampanan ng pagkakaroon ng trabaho para dito. Maaari kasing sa sweldo galing sa trabaho ang panggagalingan ng ipon para magkaroon ng down payment sa apartment. Maaari din kumuha ng loan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan o kaya sa pag-ibig para sa pagpapatayo ng apartment. Isa lamang itong halimbawa. Ang dalawang nahuling hakbang sa financial planning ang pinakamahirap dahil kinakailangan ang diskarte at pagiging malikhain upang matupad ang pinapangarap mong financial goals. Kapag nailatag na ang plano, mas madali nang gumawa ng desisyon at pumili ng iyong mga gawain araw-araw. Ito ang magiging gabay mo sa mga gagawin mo sa bawat pagbangon. Hindi kasi maganda ang isang financial plan kung ang pakiramdam mo pagkatapos nito ay dagdag pahirap kaysa ginhawa. Kaya kinakailangang ang plano mo ay maging source ng inspiration at motivation. Tandaan, if you fail to plan, you plan to fail. Tama, Porky?